So this is our problem number 1 under equilibrium of non-concurrent forces in space. The bar ABCD has a built-in support at A. Calculate the force and the couple exerted by the support on the bar. Neglect the weight of the bar. So kung naalala ninyo sa ating introduction dun sa sa parallel forces, meron tayong topic na supports and reaction under sa 3D force system. So pinag-aralan natin doon or diniscuss natin doon lahat ng mga reactions na meron sa mga supports natin. At yung ating support is a fixed support. So kung naalala ninyo sa ating 2D, ang fixed support lamang natin is ganito, hindi ba? Kasi 2D yan eh. Then ang ang reaction natin ay isang moment, isang horizontal and isang vertical. So dito hindi na eh, di ba? So since naka-3D tayo, 6 yung kanyang reactions, okay? So, kung nakikita nyo rito, since fixed to, ang reaction natin dito ay isang, sabihin natin, ito pala, yung ating axis, no? So, Z, X, and Y. So, this is our AZ. Ayan. Then, this is our AX. And this is our AY. Ayan. So, isa pa, yes, meron pa pala tayong mga reaction dyan. Yung mga couple moment natin or yung mga moment reaction natin. Okay? So, meron tayong reaction sa X. Ayan, sabihin natin ito ay MA about x-axis. So, sabihin naman natin ito yung kanyang MA about y-axis. And this is our MA about z-axis. So, ito, under lang siya sa 2D. Okay? So, burahin na natin ito. Ayan. So, ngayon, hindi tayo pwedeng check natin yes. Pwede na tayong summation of forces at z-axis or about z-axis. Kasi ang unknown lang naman natin is isang, force. Okay? Na under sa z-axis. So, pwede natin masolve itong AZ. Okay, kasi di ba kung babalik natin yung introduction, ito lang naman yung mga available natin na equations, di ba? So, pwede na tayo dito sa summation of FZ. So, let's try. So, summation of FZ is equivalent to 0. So, since yung ating z-axis is yung naka-vertical, so, upward forces is positive. Yun yung ating assumption. Okay? So, ang AC natin, assumption natin dyan is upward. So, therefore, AZ is positive. So, dito sa mga forces natin, meron ba tayong mga forces na parallel sa ating z-axis? Meron. Yun yung ating 6 kN. So, since ang ating 6 kN ay directed downward, so that is negative 6. Is equivalent to 0. So, ngayon, yung ating AZ is equivalent to 6 kN. So, since positive yan, tama yung ating assumption para sa AC. It is directed upward. Yan. So, meron na tayo na solve. O, diba? Next. Sa, sa FX, ilan ba yung ating unknown? Isa lang. AX. So, pwede na natin magamit yung summation of FX. Then, equivalent to 0. So, yung ating, yes, ganun pa rin tayo, no? Dito sa part na to, ito yung positive, this is forward. Okay, then ito naman yung ating negative, backward. Then sa Y, dito yung ating positive, right. Then ito naman yung kanyang negative, left. Sa Z-axis, yung nasa taas, siya yung positive, upward. Then dito naman sa baba, siya yung downward, siya yung negative. Okay, ganun pa rin ating mga sign convention. So, summation of FX, so forward is positive. Yan. Yung ating AX is directed backward. So, therefore, AX is negative. Then, meron ba tayong force dito na parallel sa ating x-axis? Meron. Yung 9 kN. So, yung ating 9 kN is directed forward. So, therefore, it is positive 9 kN is equivalent to 0. Therefore, our X component reaction is equivalent to positive 9 kN. So, since positive, ang ating AX, therefore, tama yung ating inassume para sa AX. It is directed backward. Okay? Next,
In terms of y, isa lang naman yung ating y dito, so pwede na natin masolve yan. So, summation of fy is equivalent to 0. Okay, ang y natin to the right, no? So, yan. So, to the right is positive. So, ang ating ay is directed to the left. So, that is negative ay. Then, wala naman tayong kahit anong force, okay, na naka-apply sa ating ABCD or, yes, ABCD bar na kailangan i-resist ng ay. Wala, no? Okay, so wala. So, therefore, ang ating ay is equivalent to 0. Ayan. So, wala siyang i-resist. Not unless kung magdagdag tayo dito ng force. Sabihin natin, Sabihin natin meron ditong applied force na 5 kN. So, i-resist siya ng ay. So, since wala naman siya, kaya yung ating ay dyan is equivalent to 0. So, next, mag-moment naman tayo. Ayan. So, pwede tayong mag-moment sa point A about x-axis. Then, ang makikita na lang natin na moment dun is isa. Yun yung ating MAX. Okay? So, kung drawing natin, ayan, papakita ko pa rin sa inyo yung drawing para mas ma-imagine nyo na mas mabuti. So, ganito yan. So, mag-moment tayo sa x-axis eh. So, dito tayo nakatingin. Okay? Kasi, kung mag-moment tayo about x-axis, yung ating x-axis, siya na lamang yung point. Okay? So, ganito yung, yan. Yung view natin. Yan. Okay? Yan. Okay? Then, ito yung ating fixed support. Then, andito yung 6 kN. Tapos, yung ating 2.4 kN is parallel sa sa z-axis. O yung ating 2.4 kN, yes, di ko pala nabanggit. Ang ating 2.4 kN meter is, moment about y. So, since moment about y yan, ito kasi yung ating z-axis, ito naman yung ating y-axis. Ibig sabihin, kung moment about y yan, ito yan, nakaganyan siya. So, wala. Walang moment effect yan about x-axis. Ito kasi yung ating point na x. Okay? So, ito yung ating moment na 2.4. So, wala na lang yan. Diba? Guhit lang siya. Okay, then yung ating 9 kN, point lang yan. So, kasi, parallel siya sa ating x-axis. So, 6 kN, ito lang siya. Yan lang may kita natin sa ating z and y plane. Okay, so diba, ang dali lang yan tignan. Okay, kapag dinawing nyo na yung kanyang 2D. Okay, so kung ganito siya, pwede nating ma-solve yung ating moment at A about x-axis. Yan. So, summation of moment at A about x-axis is equivalent to 0. Assumption natin, clockwise rotation is positive. Ang ating MAX is counterclockwise, so that is negative MAX. Then, wala namang iikot. Hindi ba? Wala namang iikot dyan, ni isa. Kasi ang ating 6 kN tutugma or tatama sa ating point A. So, wala siyang moment arm na D. So, therefore, 0 moment effect yung ating 6 kN about point A. Okay, sa x-axis. So, ngayon, equivalent to 0. Therefore, our MAX is equivalent to 0. Yan. Okay? So, next. Okay, so, isolve naman natin yung kanyang moment reaction at A about Y. So, ibig sabihin, kailangan natin tumingin dito. Yan. At ang makikita natin is yung Z and X plane. So, okay. Ito yung ating fixed support. Then, ayan. Tapos, ito, pag ganyan na lang. Hindi ba? So, ngayon, meron tayong, moment. That is 2.4. Kasi ano na yan yung ating 2.4 is moment about y. So, makikita na natin yan. Okay? So, ngayon, ito yung ating z-axis and ito yung ating y-axis. This is x-axis. Then, this is our point y. Okay? So, ngayon, meron pa ba? Yes. Yung ating 9 kN. Nakaganto siya. Okay? Kasi, parallel sa x. So, may kita natin yan. So, 9 kN. Saka yung ating 6 kN. Ito.
O, di ba, napakadali na talaga niyang tignan kapag you-draw yan sa 2D. Pero, ubos nga lang sa oras kasi nag-drawing kayo. Then, ina-analyze nyo kung paano drawing. Di ba? Pero kung sanay na kayo, madali na lang yan. Di ba? Then, yung ating mga, dimension. Yes. This is 270. So, I think this is 270. I think this is millimeters. Okay, millimeters siguro to. Siguro di ko lang naisama sa problem. So, millimeters siguro yan. Kasi imposible naman na 500 meters yan. Okay? So, kung ano to, 500 millimeters. So, this is 0.5 meters. This is 0.2 0.27 meters. And this is 0.45 meters. Okay, so next. Okay, so lagyan na natin dito is 0.27. And this is 0.5. Okay, 0.5 meters. Doon yung 450, parallel siya sa Y. So, hindi natin makikita. Point na lang yan. Okay? Ayan na siya. So, pwede natin ma-solve yung ating MAY. So, ang ikot ng MAY natin is counterclockwise. Assumption lang natin yan, okay? So, this is our MAY. So, summation of moment at A about y-axis is equivalent to 0. Clockwise is positive. Okay, so, yes, hindi pala tayo pwedeng mag-moment sa let's say this is point A, point B, point C and D. Okay, point C and D. Okay, then ito naman point A, point B and C, ayan, and point D. Tapos ito, reaction natin, AZ. Okay, 0 naman yung AY, no? Pero pakita pa rin natin, AY. Then ito naman, AZ and AX. Okay. Yes, ito pa. Ito yung AX. Okay, ngayon, hindi tayo pwede mag-solve na, or mag-moment sa kung saang point. Hindi tayo pwede mag-moment sa point C. Hindi tayo pwede mag-moment dito sa D. So, saan tayo nag-moment? Nakita nyo? Nag-moment tayo sa point A about X and Y. Not unless kung hindi nyo pa nasosolve to. Ayan. Kasi nasolve naman na natin siya eh. So, pwede kayo mag-moment sa D. Pero, kung hindi nyo nasolve yan, at nag-moment ka sa D, ibig sabihin yung ating MAX is iikot sa D, and at the same time, yung ating AZ iikot sa D, yung ating AY is iikot sa D. Ilan yung unknown natin? MAX, AZ, and AY. So, 3 unknowns. Diba? So, mali yun. Mahirapan tayo ron. Okay? Kasi 3 unknowns. So, anong ginawa natin? Nag-moment tayo sa point A. Okay? About x-axis. Na kung saan, yung ating AZ and AY is tatama sa point A natin. Kaya wala silang moment effect. Kaya ang unknown lang natin doon ay yung MAX. Okay? So, okay na tayo ron. Kasi yun lamang yung ating unknown sa equation. Kaya ma-solve natin. So, dito, kung hindi pa natin na-solve ang ating AZ and AX, ibig sabihin, kapag nag-moment tayo sa point C or D, okay, ang iikot dyan ay yung MAY, yung ating AX, and AZ. So, magkakaroon na naman tayo ng 3 unknowns. So, may hirap ulit yun. So, ang gagawin natin, kung hindi pa natin nasosolve ang ating AZ and AX, pwede na tayong mag-moment sa point A. Para yung ating AZ tatama sa A, ang ating AX tatama sa A. At ang iikot na lamang sa point A is yung ating MY, which is yung ating magiging unknown. Kaya 1 unknown na lang tayo sa ating equation. Kaya mas magiging mabilis ang ating pag-solve nun. Okay? So, sana malinaw sa inyo yung concept na yun. So, tuloy tayo. Okay, ang assumption natin sa MAY is counterclockwise, so negative. MAY. Then, ang ikot ng 9 kN sa ating point A is counterclockwise din. So, negative 9 multiplied by 0.27. Ang ikot naman ng 6 kN is clockwise. So, that is positive 6 multiplied by moment arm na 0.5. Then, ang ikot ng 2.4 kN is clockwise. So, that is positive 2.4 is equivalent to 0. So, ito yung ating sagot sa MAY. Negative MAY minus 9 multiplied by 0.27
plus 6 multiplied by 0.5 plus 2.4 is equivalent to 0. Yan. So, 2.97. So, positive 2.97 kN meter. So, since positive yung ating MAY, therefore, tama yung ating rotation para sa MAY. So, it is rotated or it will rotate counterclockwise. Yan. So, next, yung MAZ naman natin. So, para makuha natin ang MAZ, kailangan natin tumingin dito. Yan. Okay? So, lalagay pa ba natin yung drawing? Sige, lagay natin, or practice tayo. Okay, practice tayo na hindi natin ilalagay yung drawing. Okay, so, summation of moment at A about z-axis is equivalent to 0. Clockwise is positive. Yan. So, dito tayo mag-moment sa point A. So, kung nakita ninyo, okay, kung na-imagine ninyo, ang ikot rin ng ating MAZ is counterclockwise. So, negative. MAZ. Okay, ayan. Nakaganyan tayo. Then, ang iikot na lang sa kanya is yung 9 kN. Kasi yung ating 6 kN, para siya sa Z hindi ba? So, yung 9 kN na lang iikot. Tapos, yung 2.4 line na lang din yan kapag nakita nyo sa drawing. Then, ang ikot ng 9 kN is clockwise. Okay, so that is positive. 9 kN multiplied by moment arm na 0.45. Then, equivalent to 0. So, this is our MAZ. Negative MAZ plus 9 multiplied by 0.45. Then, equivalent to 0. Shift solve. 4.05. So, 4.05 kN meter. So, since nag-positive yung ating MAZ, ibig sabihin, tama yung ating assumption sa MAZ. It will rotate counterclockwise. Okay? Ayan. So, check natin naman sa drawing kung tatama tayo. Okay? Siguro dito na lang. Ayan. So, ito yung ating fix. Okay? Fix support. Then, ito yung ating bar. Pag ganito siya. Okay? Ayan. So, yung ating 6 kN, point na lang yan. Okay? So, this is A. This is, yes, this is AB. Okay? Kasi ito, B, A and B. A and B. Yan. Then, this is our point C. And this is our point D. Then, ito yung ating 9 kN. Okay? Then, yung ating 2.4, ganyan na lang yan. Line lang. Okay? Then, this is, ilan to? 0.5 meters. And this is 0.45 meters. Tapos, ito yung ating moment. Okay? MAZ. Tapos, ito yung mga reaction pa natin. This is AX. And this is our AY. Ayan. So, nakita ninyo, yung ating MAZ is nag-rotate ng counterclockwise, kaya negative. Yung ating 9 kN ay nag-rotate ng clockwise, kaya positive. Okay. O, diba? So, parehas pa rin. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung wala na itong mga drawing na to at praktisado nyo na yung, yung pagtingin sa kada plane, edi mas madalian na kayo. Okay. Anyway, kung hindi pa naman kayo sanay, edi kapag nag-solve kayo talaga ng problem, i-drawing nyo pa rin. Kasi syempre, nasanay tayo sa 2D, di ba? Mas madaling, dito nyo may marirealize na yung, pala, ang mga sinusolve nyo nung una sa chapter 3 na 2D, madali pa, okay? Kaysa rito sa 3D. Yun, at least, dito nyo ma-realize na, kahit pa paano, yung concept na natutunan ninyo sa ating chapter 3 is gamit na gamit dito sa ating chapter 8 for system in space. Okay? So, this is our problem number 1 under equilibrium of non-concurrent forces in space. So, thank you for watching. Bye!